pupuri sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord. Kanina, kasi kita ko ang presensya niya, nakita ko po, napakita sa akin ng Panginoon na nagpupuri po ang bawat isa. Hallelujah! Amen! Totoo ba yun? Amen! Amen! Praise God! Salamat sa Lord. Ano po, isa po sa kinakuha ko kanina habang nagpupuri tayo sa Panginoon ng mga bata. Alala ko po yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, huwag niyong pigilan ng mga bata na lumapit sa akin. Alam niyo po, iba po ang touch ng Diyos sa puso ko talaga dito sa bata. Yung mga children ko talaga pinapakita sa akin dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero pinaunawa niya sa akin, napakalaga na mga bata na to, maunawaan na ang daan papunta sa kaligtasan. Amen. Opo. Kasi alam niyo po, ang bata lang po na-accepted sa salvation ay yung mga bata na hindi pa talaga alam yung tama at mali. Kasi hindi nila alam eh. At hindi nila naunawaan na mayroong kapamakan at may kasalanan. Pero once na ang bata to, tatandaan nyo to, ay mga magkakaanak, mga kabataan, yung time na kayo ay kakapamilya. Once na ang isang bata po ay may ginawang mali, di ba, si Elijah, nakita mo, may ginawa po siyang mali, at ang ginawa po ng bata na to ay nagsinungaling, sinabi niya hindi niya ginawa, meron na po siyang kamalayan sa kasalanan. Kailangan na po siyang magabayan sa tamang daan, sa mga tamang katuruan. O kailangan niya malaman, lalo na patungkol sa buhay ng isang mananampalataya na nasa Panginoon. Amen. Kaya lagi ko po sinasama sa prayer ngayon, ang team ng prayer ko talaga ay children. Kaya nabibless ako sa sa buhay nila. Sino yung kasama ng mga bata dito? Sila Brother J, sila Sister Joyce Ranyo. Ibang klase ang ministry na yan, mga kapatid. Ibang klase ang ministry ng kapagtalakay dito ng mga bata. Kasi yan ay sinabi naman ng Panginoon eh. Amen! Amen! Ang Panginoong Isus mismo nagsabi nga, kaya nakaka-bless na ginagamit po ang inyong buhay. Maging yung ating mga praise and worship team, I am so blessed, very anointed. Kita ko ang kanilang mga buhay sa back-up, sa song leader, at maging dito sa ating mga instrumentalist. Very anointed. Hindi ko sinasabi to dahil alam ko si Jaden, pero nakita ko very anointed ang kanyang pong pagtutog. Praise the Lord at sa Diyos po ang ng pabuli. Palapakan natin ang Panginoon. So ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Siguro kung reverence sa pag-uusapan tulad ng Sunday School kanina, ay hindi ba natin nakikita ang Diyos eh. Kung gusto talaga natin makapagbigay ng mga acts na paggalang sa Panginoon, ay yan walang pinitiba sa kanyang mga salita. Okay. Because ang salita ng Diyos ay siya rin to eh. Di ba? The Word of God, siya rin to eh. Kaya sabi, salita ng Diyos ay nagkatawang tao. And that is Jesus Christ. So kung meron tayo yung isa sa titignan natin na makakapagbigay tayo, paano makapagbigay ng mataas na paggalang sa'yo? Jadi bigyan natin ng mataas na paggalang ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kahit ako, hindi po ako ang salita po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun yung every time na may tatayo po dito, tandaan po natin. Kahit sino pa yan, pag tumayo yan at nagturo yan ng salita ng Panginoon, may mensahe si Lord sa inyo. Amen. Amen. Hindi po kasi dito kung sino nakatayo dito. Oo. Kung sino nakatayo dito, kung tatayo dito, presidente ba? Tatayo dito, napakataas ba ng estado ng pagiging pastor o pagiging bishop niya? Kahit hindi o. Kahit ang pinakamababang lang po siya. Estado ng buhay, na likod ng Panginoon, na pastor, teachers, evangelist, kahit sino pa yan, pag tumayo po dito yan,
at siya po ay nangaral ng salita ng Diyos, sigurado po may mensahe sa iyo ang Panginoon. Amen? Amen. Simple lang, bakit? Kasi salita ng Diyos ang ipapangaral niya. Amen po ba? So, high reverence. Bigyan po natin ng mataas na paggalang ang salita ng Diyos. Kasi po, alam niyo po, pag tayo po, hindi po tayo, ano po, kunting ano lang para, lalo sa mga bago, matutunan po natin ito na ang salita ng Diyos ay binibigyan po talaga ng mataas na paggalang. Okay. Binibigyan ng mataas na pagrespeto. Ibig sabihin nyo, pinapakinggan. Hindi po ba? Ako kasi salita ng Diyos yun eh. Kung salita ng asawa mo, ayaw mong pakinggan, medyo katanggap-tanggap ng konti lang, konti. Kung asawa mo, pakinggan mo nga yan. Pero pag salita ng Diyos naman, amen, pakinggan natin. Hallelujah! Kaya yung mga bago-bago natin, ano, pakinggan po natin. Pag kami nangangaral po ng salita ng Diyos, hindi man nangangaral yan ng kung anong mga sinasabi yun eh. Ano? Teacher nga natin doon sa school. Kung minsan, yan ang sinasabi ng matino eh. Eh, pinapakinggan pa natin, kailangan natin pakinggan eh. Eh, lalo pa kayo pag-gamit kami dito, na salita ng Diyos ang itinuturo at ipinapangaral. Amen po ba? Amen. Kasi pagpapakita po yun ng humbleness. Aha. Kaya gusto ng Panginoon niya, tayo lagi nagpapakababa. Kasi alam niyo, hindi ka sasamahan ni Lord kapag hindi ka nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Hindi mo mararanasan ang pagsama, ang presensya ng Diyos pagka hindi po tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos. Humbleness. Ibig sabihin, kailangan mo ng pride. Alam niyo po ba salitang pride? Alam niyo po siguro yun. Ano? At isa po sa pride na makikita natin, was na may nagtuturo at hindi ka nakikinig. Parang kasi sinasabi mo, ini-ignore ko yan. At kita papakinggan, pride po yun. Ulitin ko po, once na may tumayo dito, nagturo, at pinapangaral niya, walang iba po yung salita ng Diyos, pakinggan po natin. Ano? Kasi sigurado, 100%. Dahil word of God na pinapangaral, may mensahe sa iyong Panginoon. Yun ang antayin mo. Amen? Yun yung abangan mo, yung mensahe sa iyo ng Diyos. Hallelujah. So ang ating po pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay patungkol po sa ministry. Tapos papunta po kami dito, sabi ko, usulan ko na, wala pa mensahe sa iyo dyan. Baka sa'yo padaanin. Nasa kutsi kami, pupunta kami dito umaga. Baka sa'yo padaanin ni Lord yung mensahe kasi ilang gabi na ako nagpe-pray ay hindi pa rin ibinibigay ng Panginoon. Baka nasa iyo ba ako, pasunod doon na. Anong nag-discern mo ba? Anong discernment mo na kailangan ngayon ng congregation, kailangan ng mga kapatid natin? Wala din. Wala naman din siya sa namin. Wala. Dito sa kanyang tumaan. And then, nung nandito po kami, nag-uusap po kami ng pastor. Binabanggit po sa akin ni pastor yung mga pangitain. Binabanggit po sa akin yung mga sa church. Ito yung mga paggawain. At nag-usap sila ng Tatay Joey. So, papasalamat si Tatay Joey dahil mag-bless siya. Dahil nangyayari mga pangitain na binibigay sa puso ni pastor. At ngayon, ayan, nakikita natin, unti-unti, inaayos ng Panginoon dito ang ating church. At marami pang gagawin si Lord. Yun ang mga pangitain na nalagay sa puso niya. So nakita ko, doon, diretso agad ang mensahe ng Panginoon sa akin. Sabi nga, yun ang i-preach mo na. Kasi marami akong gagawin sa inyong simbahan ngayon. Marami akong gagawin, maraming vision, marami akong nilagay ng Panginoon sa puso ni Pastor Brian. At kailangan nyo magkaroon kayo ng cooperation, participation, pagkakaisa, magtulong-tulong kayo. Yan ang ituro mo sa kanila. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Kasi ito pong ginagawa ko lang, nakita nyo ba ito? Sino pong una? First time na nakita mo ito? Nasa kamay. First time. Dito ha? Personal, basta hindi sa cellphone lang. Ito siya, nakita nyo ba ito? Yung nakikinig ano? Ayan, nakikinig ka. No? Di ba? Shoot! Nakita mo na ba ito? Hindi ko narinig. Nakita mo na sa cellphone. Hindi ka nagtasa kamay. So, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, hindi naman salita lang ako ng salita dito, hindi naman kayo nagpaparticipate. Participation to, uy. Dito yung salita lang ng salita. So yan, kita niya? Diba?
Ganda nyo, no? Diba, purihin natin ang Panginoon, ano? Kulay blue. Ngayon, bakit tayo? Purihin tayo, pastor na yan. So, sa'yo ang kulay blue, kasi sa malumat eh. Ano? Kung pinakita sa kayo pastor eh, kulay blue. Ang ganda talaga. Nakakapating na to, sige pa nagsabi sa, ano mo, sa GC na mo. Hindi ko na ito mag-blue tayo. Ayun na. Pero bakit na, nakakapating naman talaga. So nakita natin ang daming ginagawa ng Panginoon. So yun ang misahan ng Panginoon. Alam niyo po, itong ginagawa natin na ito, ibigay natin yung buong puso natin. Bakit? Kasi ito pong ministry na ito, itong church na ito, hindi church ng tao. Itong gusali na ito, hindi para sa tao. Ang lahat ng project activities natin, hindi para sa tao. Ang lahat ng yan ay para sa Diyos. Amen! Kaya pa natin ang Panginoon. So yun po ang misahan nito. Yun po ay nasa 1 Chronicle chapter 29, verse 1 to 20. Ayan, babasahin ko po ang salita ng Panginoon. So habang binabasa ko po ito, maganda, sundan niyo po ako at bulay-bulayan na rin po natin. Ano? Hayaan niyo na mangusap na po ang Panginoon sa inyo sa kanyang mga salita habang binabasa ko. First Chronicle, o unang Kronika, chapter 29, verse 1 to 20. So yung maganda to, salita tayo ng pagbasa para meron tayong ano po. Operation, ano? May mga verse 20. Okay, verse 1. Ito po salita ng Panginoon. Verse 1, salita po, verse 2, may naman. Verse 1, pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak ko si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Paki-highlights mo ngayon yung ano, Lordona. Paki-highlights mo to, itong ano. Ito itong, yan. Simulan mo sa ano. Malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Amin po ba tayo doon? Amen. So next, sige po, pakiyain sa po, Red. Next, kayo na po babasa. Red. Dahil dito, Hindi. Dito po. Pagka ano, papayalis natin sa Rosang Diyos. Yan, para mamaya mabalik ako. Next. Verse 2. Okay, sabay-sabay. Go. dahil dito, hindi ka mo magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos, tulad ng pinto, ilat, kaso, bakal, karakaw. Napakalami ng hindang ng magpapagpapang ng mga palangkoti, at mapatuloy at lahat ng ay nangangalungan at maramon. Verse 3. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal ko mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materialis na naipon ko para sa banal na templo. Verse 4. Ang hindi ko ay sa pagkakataon ng mga sa pinto at dapat sa dalamdalan ako sa ito ay gagamitin pagtapal sa mga dingding ng templo. Verse 5. At para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga pinatero, ngayon, sino ang gusto magbigay para sa Panginoon? Verse 6. Verse 7. Nagbigay sila para sa paggawa ng templo ng Diyos ng 155 tulinadang ginto, 10,000 perang ginto, 350 tulinadang ginto, 630 tulinadang tanso,
at 3,500 toneladang bakal. Verse 8. Verse 9, paki-highlights din po itong verse 9 mamaya. Sabi dyan, nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taos sa puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Verse 10. Verse 11, makapangyarihan kayo, magalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Verse 12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang napapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sisman. Verse 13. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan, reverence. Pero sino po ba ako at ang aking mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Verse 14. Ano na ba? 15. O Panginoon namin Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng iyong banal na pangalan ay, dito ko sabay-sabay tayo. O Panginoon namin Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng iyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamalaan ninyo ang lahat ng ito. Hallelujah. Verse 17. Palakpakan natin sunod. Amen. At na, o aking Diyos, sabay-sabay po. O aking Diyos, alam ko kung sinasalis ninyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyo mapato. Amen. Kaya tapat at pusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. Yes. At nagagalak po ako dahil nakita ko kahit ang mga mamamayan ninyo na ito ay pusang loob na nagbigay. Hallelujah. Hallelujah. Verse 18. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at ako, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naisip ito at tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Verse 19. Verse 20, last verse, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Pagkatapos, sinabi kami sa lahat ng tao, purihin niyo ang Panginoon ng Diyos. Kaya pinuno nila ang Panginoon, ang Diyos na kanilang manuno, lumukod sila at patiraba bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa kanilang hari. Hallelujah! Pinagpala ng Diyos sa kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Tayo po muna ay manalangin dumulog sa paanan ng Diyos sa namin na mapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, lubos ang aming po pagpupuri at pagpapasalamat po sa iyong katakinaan sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Tinataas na namin, sinasamba o Diyos, at inihiling namin sa umagang ito, Panginoon, sinasalo namin, O Lord, na ipuso po ang iyong
Espiritu sa aming pong mga buhay, Panginoon Diyos. Kumilos ka na may kapangyarihan, mangusap ka sa kanilang mga puso, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang iyong lingkod at tungtungan sa lugar na ito, bilang daluyan, alulod ng iyong pagpapala para sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo po kami sa umagang ito sapagkat kasama ka namin. Sa pangalan ni Jesus po ang aming panalangin. Amen. At aming palapakan natin si Lord. Hallelujah. Tayo po yung binasa natin. Siguro ito, pwede ko nang tapusin eh. Di ba? Yung binasa natin, kung ininam lang natin yun, pwede ko nang ito ang preaching. Pwede na akong bumapasord na tayo doon eh. Amin po ba? Nagturo na si Lord eh. Nangusap na ang Panginoon sa atin eh. Amen? Pero sa tuloy natin. Pakibalik po sa verse 1. I-preach natin ito ngayon. Verse 1. Ayan. Alam niyo po ito po mga binasa po natin na ito ng mga talata. Mga kapatid, makikita natin dito sino? Si Haring o David. Ang ginawa niya po, sabi dyan, kanya po tinipon yung mga mamamayan. Lahat kayo, dito kayo, may pag-meeting na tayo. Magsama-sama tayo, mag-meeting tayo. At dito may sinabi po si David. Sabi niya, may malaking pagawain na pinapagawa ang Panginoon. Kanya nga lang, itong aking anak na si Solomon ay bata pa. Kulang pa sa karanasan. Di ba yung sabi na? Kaya ito si David, alam nyo, bagamat hindi sa kanya ibinigay, kasi alam niyo po, kung basahin po verse 28, ang sabi po ng Panginoon doon, hindi sa kanya ibinigay, ipinagkatiwala ang pagpapagawa ng templo ng Diyos nung time na to. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, yung kamay ni David, puno ng dugo, dahil he is a man of war. So hindi sa kanya ibinigay, pero makita natin dito, yung puso ni Haring David, na kay Solomon ibinigay po yung tungkulin, yung gawain, pero nandoon yung puso niya na makibahagi at ibigay kung ano yung magagawa niya para doon sa ipapagawa nilang templo. Tama ho ba? So nakita natin ano? Kaya sabi niya, oh yung anak ko, si Solomon, siya ang pinili ng Diyos. Pagkamat bata pa, kulang sa karanasan. At kailangan natin, dito makikita kasi natin yung gusto niya sabihin eh. Kailangan natin siyang tulungan. Di ba? Kasi bata pa daw eh. Kailangan natin siyang suportahan. Dahil ang sabi, malaki ang gawain na ibinigay, pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Tignan niya, no? Malaki ang gawain ito. Ano itong gawain na ito? Gagawa po sila ng templo. Gagawa po sila ng palasyo. Gagawa sila ng bahay ng Panginoon. Ano po? Alam niyo kung bakit sinabi ni David? Hindi lang po sinabi ni David na malaki ito dahil siyempre, templo nga naman. Malaki niya. Hindi lang po yung literal na gano'n. Kaya po sinabi ng Panginoon, ni David na malaki ito. Eh no, siya rin po sumagot. Bakit? Dahil yung pinapatay yung gusali, hindi para sa tao. Yung pinapatay yung gusali para sa Panginoon. Di ba napakalaki noon? Hindi literally, pero dahil sa Diyos, ng mga Diyos, hari ng mga hari, tinitingnan ni David na napakalaking gawain ito. Amen? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ganyan po ang puso na pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Na ang gawain ng Panginoon, nakikita niya, hindi maliit na gawain. Na ang gawain ng Panginoon, nakikita niya napakalaking gawain. Kaya kailangan niyang ibigay kung ano yung the best. Kita niyo si David? Sabi niya, ang mga naipon niya, dami na. Ibigay niya, ginto, pila, pero meron pa siyang mga personal na bagay na ibinigay para sa gawain na ito, para sa pagpapatayo ng templo. Why? Bakit niya ito nagawa? Simple lang po. Dahil tinitingnan niya ito na hindi ito sa tao. Tinitingnan niya ito na ito ay para sa Diyos. Amen. Amen. Yun yung isa sa motivation na dapat meron po tayong mga mananampalataya na gusto matutunan natin sa mga ito. Any ministry, anumang gawain, anumang project, anumang activity, hindi man natin ginagawa yan para sa tao eh. Lalo para kay pastor. Kung para kay pastor natin ginagawa yan, ayaw na, ano pang ano yan? Hindi ko. Di ba? Para sa tao eh. Kaso hindi eh. Kaya natin ito ginagawa para sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya ka nakaupo dyan dahil para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo natin sa mga gawain dahil para sa Panginoon. Yan po ang puso na pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Yung mga Kristiyano na tinitignan
tinitignan na napakalaki ng mga gawain ng Panginoon. Tinitignan niya na napakahalaga. Siyempre, tinignan niya malaki, ito ay napakahalaga para sa kanya. Yung Bible study natin, yan po ba'y gawain ni Lord? Tignan natin malaki yan. Mga visitation natin, ministryan, hindi ng tao, ministryan ng Panginoon. At kung tinitignan natin ang malaki ito, tulad ni David, nakita niya na malaki itong paggawain na ito dahil alam niya na sa Panginoon ito, ginawa niya ng buong puso at ang lahat ng kanyang magagawa para gawin ito. Amen po ba? Amen. Bible study natin, prayer meeting natin, visitation natin, Sunday worship, mga paghayo natin, lahat po yan ay gawain ng Panginoon. Kaya tignan natin na malaki yan. Amen? At kung tinitignan talaga natin na nagawain ng Panginoon niya, gusto mo lagi, tulad ng David, i-involve ang sarili mo dyan. Hallelujah? Kasi para sa'yo, napakalaki ng gawain na to, hindi mali ito, hindi porke tatatlo lang sila pupunta doon, aapat sila nagtitipon doon. Ay hindi na ito malaking gawain. Malaki po yun. Bakit? Dahil yun ay gawain ng Panginoon. Amen po ba? So tulad ni David, mga kapatid, para sa kanya po, napakalaki ng gawain na ito na binibigay po sa kanila ng Panginoon. Hindi dahil palasyo, hindi dahil templo, malaking gusali tatayo, hindi po. But because ang ginagawa po nila, gagawin po nila ay para sa Panginoon. Amen! So anything na ginagawa po natin, yung pagpunta mo dito, pagpupo mo dyan, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen? Yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, ginawa mo yan para sa Panginoon. Yung pag-awit mo kanina, ginawa mo yan para sa Panginoon. Amen? So kaya ka nga pumalakpak eh. Di ba? Kasi nakakaya ka pumalakpak, nakakaya ka magtaas na kami. Pero ginawa mo, dahil alam mo pa, hindi mo sa tao eh. Alam mo para sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Gusto ko pumunawaan sa umagang ito, no? Na ang gawain po na ito, ang ministry na ito, Blessed Family of God Church International. Simula pa nung nandun po tayo sa House of Prayer pa, dito sa may San Jose. At palipat-lipat hanggang dito po, pagdating po dito, mga kapatid. Gusto ko pong malaman nyo at paulit-ulitin na paunawaan nyo po sa umagang ito ng gawain po ito mula noon hanggang ngayon ay gawain po ng Panginoon. Amen? Na ang gusali po na ito na ipinatayo, binigay sa atin ng Panginoon, ay gusali po hindi ng tao, ito po ay gusali para sa Panginoon. Hallelujah! Itanin po natin sa isip natin yan. So dito po mga isang bagay lang po na gusto kong ibahagi sa inyo, no? Na maganda na mapansin po natin at maganda na maging makuha po natin, matutunan natin, may apply natin sa ating mga buhay. Ano po ito mga kapatid? Sabi po dyan, Yari David, sa kanyang mga mamamayan, malaki ang gawain ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon Diyos. Gusto ko makita natin dito yung pananaw ni David. Yung kanyang hindi lang basta pananaw to kasi ang mundo may pananaw din eh. At naman ang tao may pananaw eh. Diba? Pero dito, gusto ko po bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, makita po natin, matutunan natin yung tama at maka-Diyos na pananaw. Tulad ng kay David. Ano po? Amen po ba? Amen. So, isa lang po yan. So, ano yung tamang pananaw mga kapatid na nakita natin dito? Sa binasa po natin. Napananaw ito na dapat meron tayo, tulad na sinabi ko kanina, na ang gawain ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, magkaroon tayo ng pananaw na hindi mo ginagawa yan para sa tao. Na yan ang ginagawa mo para sa Diyos. Amin po ba? Yan ang maka-Diyos na pananaw. Yan ang isip na dapat meron po ang isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, gusto ko po makita natin na kaya dapat tayong magtapat sa church na ito. Dahil ang church na ito ay church ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Opo, na kaya dapat hindi
hindi po natin pinapabayaan ang mga gawain? Bakit? Hindi naman po patawag ng pastor yan. Dapat hindi po natin pinapabayaan dahil yan po ay gawain ng Panginoon. Yan po ang tamang pananaw. Na kaya dapat sinusuportahan natin yung mga vision na ibinibigay sa ating pastor. Sinusuportahan natin yung mga project na meron po tayo. Yung mga activity na meron po tayo. Kapatid, hindi tao yan. Amen? Yan ay gawain na pinapagawa ng Diyos. Bakit hindi natin susuportahan? Amen po ba? Amen. Ay sabi sa kapatid ko, susuportahan naman. Inaantok na eh. Ano? Suportahan po natin yung ating visitation. Bakit po ba may visitation? Sige po, tanongin ko kayo. Dahil ba gusto lang makikapin ng pastor? Hindi naman siguro. Kaya may visitation dahil sa Panginoon. Di ba, sarap-sarap sa bahay, matulog na lang. O kaya manood ka ng TV, pupunta ka pa doon sa mga kapatiran mo. Pero dahil sa Panginoon, ginagawa po natin. Amen. Amen? Ibig sabihin, gawain ng Bible study. Pero yun, wala tayong pag-uusapan dyan. Automatic po. Gawain ng Panginoon yan. Ipinapangaral dyan. Word of God eh. Ang itinuturo dyan eh. Prayer meeting. Bakit meron? Gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya tama po yung sinabi sa amin. Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. Ano sabi doon? Huwag niyong makaligtaan ang lahat ng mga pagtitipon. Bakit lahat yan ay gawain ng Panginoon? Hallelujah! Kaya pala siya sinabi na huwag niyong kakalimutan, huwag niyong kaligtaan. Dumalo kayo sa lahat ng inyong mga pagtitipon. Dahil hindi naman yan pagtitipon ng tao. Pagtitipon ko yan. Yan ay gawain ko. Di ba? So kailangan po natin ganahan. Amen po ba? Ano po masarap na matulog sa bahay? Isa po ka sa gawain. Pero pumunta tayo dahil ang gawain niya ay ginagawa natin para sa Panginoon. Hallelujah. Pwede pa pala panahin muna natin. Verse 9. Verse 9. Pakalagay po verse 9. Tingnan niyo po ito. Sabi nga, nagalang ang mga tao, simulan natin sa 6. Kaya pagkatapos kusang loob na nagbigay ng mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo at mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Kusang loob. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, dapat kusang loob. Hindi yung napipilitan. Amen po ba? Kasi pag napipilitan tayo, hindi naman siguro yun. Matutuwa ang Panginoon. Kailangan sabi yan. Kaya natuwa si David. Ano? Kasi kusang loob sila na nabigyan. Alam nyo, lahat po tayo may participation sa Panginoon. Eh, Pastor, wala ko na ibibigay na pinansalan. Wala akong problema doon. Kung ano yung binigay sa inyo ng Panginoon, ipagamit mo sa Diyos. Kung ang binigay sa inyo ng Panginoon, lakas, kakayanan, na gumawa, ipagamit mo sa Panginoon. Hindi po lagi usapan ng material, pag-usapan ng participation. Amen? Yung presensya mo lang, makarating ka, pag nagpatawag ang pastor, ng pagpupulong, yung presensya mo lang, ay napakahalaga na. Di ba? Kaya kung ano po yung ibinigay sa atin, hindi pwedeng walang ibinigay sa atin ng Panginoon na maaari natin gamitin eh. Para sa kanyang karangalan eh, para sa kanyang ministry. Kung binigyan ka ng boses ng Panginoon, gamitin mo sa Lord. Di ba, so yung boses ko, pang special number lang eh. Di gamitin mo sa special number. Di ba? Kasi may mga ganun boses, pang special number, pang worship. Ano tayo ba ba yun? Di ba, may mga ganun eh. Ano? So, sa dito, iba-iba yung kanilang ibinigay kasi iba-iba yung kakayanan na ibinigay sa kanila. May binigay sila ng Panginoon ng ginto. Kaya naibigay nila ginto. May binigay sa kanila na tanso. Kaya ang ibinigay nila tanso. Hindi mo pwedeng ang ibinigay sa iyo tanso, ang may bibigay mo ginto. Di kaya yun. Tama? Ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, ginto. Ang ibigay mo ginto. Baka mamaya ginto binigay sa iyo ng Panginoon, tanso binigay mo. O diba? Iba naman ang klase yun. So lahat tayo binigyan po ng kakayanan ng Panginoon para po gamitin sa kanyang ministry, sa kanyang mga gawain, sa kanyang po kapurihan,
at sa kanya pong karangalan. Wala pong isa sa atin ang hindi po binigyan. Ulitin ko, hindi po laging usaping material to o pinansyal ang sinasabi natin participation. Lahat tayo may bahagi. Ano? Yung pumunta ka dito, sinong usher dito? Sabi tayo, baka usher, hindi mo na alam na usher ka. Sobrang tagal na hindi mo na ginaganap yung ano. Hindi nyo alam kung sinong usher dito. Diba? Yung usher lang. Alam mo isa sa napakagandang gawain ng usher, yung pagka may bisita tayo, kakamayan mo, ngingitian mo. Ang laking bahagi mo noon. Di ba? Kasi pagka ngingitian mo, klase doon sa church ko, may kumamay sa akin, may ngumiti sa akin. Babalik ako doon. Ay, kung punta dito, di wala man lang kumamay, nakauwi, nakapulik, na wala man lang pumansin. Ay, hindi mo babalik doon, di man ako inausap man lang doon. Di ba? Ang laki ng bahagi mo ngayon sa Panginoon. Amen? Pinapagamit ko yung ngiti mo, kaya yung mga usher mo, may maglalagay ng usher, pastor. Yung mga lagi na kasi mangot. Yung bagay sa usher. Kailangan lagi ng ngiti. Ano? Kasi laking bahagi. Pupunto na yun at sige doon sa church na yun. Niningitian ka. Oh. Kita nyo? Oh, kung ikaw ay nagwalis dyan. Kaya ka nagwalis, kanino bang gusali ito? Kay Lord to eh. Kung tinitingnan mo ito sa Panginoon, tumutuwa ka, kusang loob mong gagawin yan. Nagwalis na rin na. Hindi kusang loob, may nakakakita o wala, amen? Bakit? Dahil mayroon kang tamang pananaw na itong gusali nito ay sa Panginoon. Ha? Kaya mga Bible study natin, lahat siyang gawain ng Panginoon. At tinanong natin, kahit pa minsan, hindi man namin sinasabi natin, kahit pa minsan lang, bigyan natin ng importansya. Yung prayer meeting. Oh. Ganda ng prayer meeting. Alam niyo po, isa sa na-enjoy ko talaga ngayon, at isa sa talagang ikinatutuwa kong gawain natin ngayon, yung prayer meeting. Kasi tama yung sinabi kanina, sa prayer meeting, yung mga hindi mo masabing hindi mo maidulog sa Panginoon, dito na iyan natin, na isasama natin sa Panginoon. Amen, di ba ang ganda? Brother Julius, nag-prayer kami. Oh, Brother Julius, pinag-prayer. Kahit medyo nanginginig, pero powerful yung prayer niya eh. Oh, di ba? Ang Diyos ang kinakausap namin eh. Dinudulog namin yung mga concern namin sa Panginoon. Oh, di ba? Ang ganda po, atinan po natin yung prayer meeting natin. Sekretuhan naman yun. Hindi man lalabas yung kung pinag-pray na. Kasi partner naman eh. Oh, tapos after noon, merong pastoral prayer. Oh, enjoy natin. Diba? Pagmamay, naiinip kayo sa pastoral prayer. Oh, dapat enjoy kayo, kusang loob. At sa verse 9, nasabi dyan, dapat masaya. Oh, nagagalak. Ang mga tao, dahil kusang loob at tapos puso yung sila nagbigay para sa Panginoon. Oh, dahil yung gawain na yun, para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa pastoral prayer, talagang medyo mahaba po yan. Pastoral prayer nga po yan eh. Nananalangin kami sa bahay, baka kulangin pa po sa pastoral, kulangin pa po yung 2 oras. Buti nga po dito, maabot lang ng 1 oras. Mga inihap. Alam niyo po ang sikreto dyan? Kasi minsan ako, nandito ako, nangangawit din ako eh. Pero nakakasabi naman ako. Nakakasabi naman. Alam niyo sikreto? Para makasabay tayo sa prayer meeting, lalo pagka-pastoral, may naglilid. Kasi kasi pastoral, dinudulog kasi dyan talaga lahat. May mga puntos tayo dyan na binibigyan pansin. Kita nyo paulit-ulit. Kasi iperpanalangin natin nyo, hanggang hindi nangyayari. Yan po ang natin dyan sa pastoral prayer. So ito, sinasabi ko sa inyo, para natutunan po natin yung bagay na ito. No? Hindi yung puro lang ako siguro dito. No? Matutunan natin yan. Kaya pag pumunta kayo dito, ang maganda po gawin natin, huwag niyong hintayin matapos yung mananalangin. Ikaw ba kung nagbawa, nag-pray na po kay Lord? Ang nasa isip mo ba matapos na yung panalangin mo? Di ba hindi? Kaya kung nag-pray sa Panginoon, lahat gusto mo may dulog sa Kanya. Nagsusumamo ka. Hindi mo iniisip na nag-pray ka matapos. Kaya dapat, pagka meron po nananalangin dito, lalo sa pastoral prayer, dahil medyo mahaba talaga, ang gawin po natin, manalangin din tayo. Amen. Kasi kaya nga po tayo sama-samang nananalangin eh. Kaya sama-sama tayo nagpe-pray, dapat kung ano yung panalangin na nananalangin,
ikaw din ganun din po yung prayer mo. Para hindi ka mainip. Ano? Pagka man nagdeklara ang nananalangin, siyempre kailangan binabantayan mo yun. Pag may declaration, mag-email ka, mag-intercede ka. Kung hinihintay mo matapos, maiinip ka. Amen? Alam nyo, natutuwa ko pagka mahaba po yung prayer. Bakit? Tanong sa akin, Pastor, bakit? Hindi ko pa nangangawin. Natutuwa po ako pag mahaba yung prayer. Bakit? Kasi habang mahaba po yung prayer, the more na dumadami ang declaration. At habang dumadami po yung declaration, the more na marami tayong marireceive sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pero hindi ko sinabing kailangan na bahal yung prayer. Spirit led pa rin. Kung ano yung kailangan ipanalangin, hindi ko rin panalangin natin. Amen po ba? So dapat masaya lagi sa gawain ng Panginoon. Sabi sa verse 9, di ba? Yun ang liwanag ko. Nagdala ka mga tao na ito, masaya sila. Kung saan kung nilang ginagawa, kung ano yung ginawa nila, o binigay nila, at ginagawa nila para sa Panginoon. Kita nyo, nag-offer sila. Nagbigay sila. So tayo, nag-offer tayo ng prayer, nag-offer tayo ng pagpupuri. Kusang loob po yan, hindi po tayo napipilitan. Amen po ba? Bakit? Dahil yan ang ginagawa natin, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Ano wala? Wala yung Panginoon. Ayan, bumalik. Ayan. Alam niyo, sino dito lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon? O kasi pagka hindi, huwag mo nang gawin. Kung para sa sarili mo lang, huwag mo nang gawin. Sayang. Tama ba? Everything we do it for the glory of God. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Not for the glory of us. Or not for the benefits of us. No, hindi po gano'n. Do it for the glory of the Lord. Lahat gawin natin para sa Panginoon. Alam nyo, madali na po malaman kung ang isang tao ginagawa ng isang bagay. Kung ginagawa niya, kung ginagawa niya pa ito para sa Diyos. Gusto niyo malaman? Ano ba, ginagawa, pupunta ka rito. Pupunta ka talaga dito para sa Panginoon. Madali na malaman. Kung yung ginagawa mo, pag ministry mo, pag nilingkod mo sa Panginoon, may ginagawa mo yung para sa Panginoon. Madali na malaman. Gusto niyo po malaman? Ganito po yan. Kapag kayo may ginagawa sa Lord, o ikaw pumunta rito, tatapat ko sa Panginoon, malalaman mong hindi mo ginagawa yan para sa Panginoon kapag naapektuhan ka ng tao. Paano yan? Halimbawa, may ginagawa ka kay Lord, pero may isang tao na naka-apekto doon sa ginagawa mo, pagkatapos pinigil mo na yung ginagawa. Hindi mo sa Panginoon ginagawa yun. Okay? Kasi kung sa Panginoon mo ginagawa yun, kahit ano pang epekto gawin sa inyong ibang tao, tutuloy o tutuloy ka. Amen po ba? Kasi hindi mo yung ginagawa para sa Kanya eh. Ginagawa mo yung para sa Panginoon mo. Amen po ba? So doon malalaman mo, kapag ka ikaw umayo ka sa pagpunta rito, dahil merong naka-open sa'yo na kapatiran, ay hindi ka sa Diyos naglilingkod. Sa tao ka nakatingin. Amen? So doon malalaman natin yan. Kaya, lagi tayo, kaya ang paalala ngayon, nung namin, naalala ko yung turo ni Pastor doon sa nung kami nagkaroon ng devotion nung New Year. Focus, kaya lagi lang lagi paalala ng Panginoon. Mag-focus tayo, hindi sa katabi mo. Mag-focus tayo sa Panginoon. Para lahat ng gagawin natin, hindi nakaangkla sa tao. Ang lahat ng gagawin natin, nakaangkla sa Diyos. Kaya kahit ano man mangyari sa ating paligid, ay makakapagpatuloy tayo. Amen po ba? Alam nyo, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, hindi po biro ang pinagdadaanan ng mga pastor. Oo. Hindi yung biro. Kasi, kunyari lang to baka seryosohin nyo. Kung ako si Satanas, kunyari yan lang, huwag nyo seryosohin. Kung ako si Satanas, ang unang pupunterihin ko, hindi yung member. Ang unang pupunterihin ko yung pastor, yung leader. Kasi pag ang leader, malaki ang apektado na apektuhan yung leader, automatic yung member na apektuhan. Diba? Kasi kapag ang member pinunteriya ko, kunyari mo si Satan ko kunyari yan lang. Kapag ang member, huwag seryosohin. Kapag ang member pinunteriya ko, yung pastor di naman maapektuhan dyan. Ang pastor nakatayo pa rin yan at aalin yan. Diba? Ikilos ang pastor dyan. Pag ang pastor ang apektado,
Ay, yung member ba kumikilos? Oh. Di ba? Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya kung ako si Satan, ulitin ko kunyari yan lang, ay pupuntahin ko talaga ang mga leader. Okay? Tama ba? So, hindi po biro ang pinagdadaanan ng pastor. Okay? Yung pagkatama ng kaway sa pastor, hindi po biro. Matindi po ang pinagdadaanan. Pero, alam po ng pastor ang panawagan ng Diyos sa kanya. Alam niya ang tungkulin na tinanggap niya sa Panginoon. At alam niya na ginagawa niya ito para sa Panginoon. Kaya siya nakakapagpatuloy. Dumaan tayo dyan sa maraming ganyan ng mga pagkakataon. Pero nandito pa rin tayo nakatayo. Dahil ulitin ko po, gaya na narinig ko preaching din po sa nakaraan, ginagawa natin ito hindi para sa ating sarili o sa tao. Ginagawa natin ito para sa Diyos. Kaya sa lahat na naglilingkod dito, alam ko marami po, halos lahat kayo naglilingkod sa Panginoon. Lahat kayo. Yung pumunta ka lang dito, yan ay paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung tayo, isa ka sa nagbi-ministry naman sa Lumen Church, ikaw ay pastor ka man, ikaw ay worship leader ka man, ano mang ministry ang meron ka, gusto ko po sabihin sa inyo ito mga kapatid, na hindi po natin kailangan ng palakpak ng tao. Amen? Naglilingkod tayo para sa Diyos. Hindi po para tayo ay makita ng tao, palakpakan ng tao, purihin ng tao, baka mamaya sambahin pa ng tao. Ano? Hindi ho yan ang dahilan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi para maipakita yung mga talent natin. Ako, magaling ako. Talagang ako, kapag ako, bumira ako ng gitara dito, ibang klase. Hindi ho. Hindi ho yung ating target. Hindi yun ang ating focus. Lalo na sa mga naglilingkod dito, tumatayo. Ano? Hindi para maipakita kung anong meron tayo. Hindi ho, ganun mga kapatid. Maganda po na ma-bless yung tao sa buhay mo. Tama po ba? Maganda, may ma-bless na tao sa buhay mo, may ma-encourage, na merong nalulungkot, kinausap mo lang, lumakas. Maganda po yung gano'n, mga kapatid. Pero at the end of the day, mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Lahat ng ito ginagawa natin, hindi para sa tao. Lahat ng ito ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sa lahat ng klinikod, amen po ba? Praise the Lord. So, verse 1, dahil ang pinapatay yung gusali ay para sa Panginoon at hindi ito para sa tao. Balikan ko po yun. So, pag may project at mga activity, lalo ngayon, sabi ko nga ngayong taon, ang daming may pinapagawa ng Diyos sa atin. Kailangan willing tayo, masaya tayo, na makikibahagi. Amen po ba? Dahil ito ay gawain ng Panginoon. Amen! Amen! Lalo mo yung sa pusa na gusto ko nito nakaraan. Di ba nagpaiwan kami ng prayer meeting? Meron po kami na pag-meetingan sa teaching ministry po yun. Pero may isang po akong kinutuwa na sinabi po ni Pastor. Kasi sabi ko po sa kanya, Pastor, ano po tayo? Mabili po tayo ng gitara natin. Kasi wala po tayong gitara. Ito po ang gitara natin, binigyan na Brother Michael. At yung kay Brother Michael naman, wala tayo sariling acoustic talaga. Sabi ko, Pastor, pili po tayo ng sarili natin acoustic. Yung katulad na lang kay Brother Michael kasi medyo may presyo. Magkano? Magkano lang? 7, 8, 10,000 na tayo. Diba? Sa 8K, 8,000. Sabi ko, Pastor, gano'n na po yung bili natin. Alam niyo po, isa sa perspective na nakita ko. Nakita ko sinabi ko, Pastor ko. Isa sa nag-gusto ko talaga. No? Sabi niya, hindi, Pastor. Yamaha na bili natin. Ibang klase po pag Yamaha. Baka pinakamababa na nun yung 30. Opo. Bakit? Sa Panginoon gagamitin eh. Bakit mo panginginayangan pagdadating sa Panginoon? Yung mga gadget nga, kamahal ng mga gadget natin na bibili. Para lang sa secular na mundo eh. Pangmundo lang eh. Ito pa kaya na ginagamit natin dito? Para naman ito sa Panginoon. Amen? Amen. Malaki po yan. Bakit? Kay Lud eh. Nakita nyo to? Saan yung mic natin na puro sketch tape na? Pagpahingay na natin yan. Diba? Pero dyan yung mic na puro sketch tape ka doon. Siguro malaki na ang ano na ibahagi sa church niya. Pwede na natin pagpahingayin niya. Bakit? Sa Panginoon gagamitin eh. Tama pala na. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo mga members ng BGCI, no? Gusto ko po magkaroon tayo ng ganyang pananaw. Hindi ko po gusto. Oo, gusto ko rin.
Pero ang gusto kong puntuin, gusto ng Panginoon. Amen. Na maging ganyan ang ating pong pananaw pagdating po sa loob ng iglesia. Tulad nila, pusang loob nagbigay, masaya po sila. Bakit? Dahil para sa Panginoon eh. Hindi naman para sa Amen? The Blessed Family of God Church International Bataan, ano? Magkaroon tayo ng ganun pananaw. Na bakit ko iiwanan itong church na to? Bakit ako alis sa church na to? Bakit ko tatalikod doon ng itong church na to? Hindi naman church ng tao, church ko ng Panginoon. Amen? Bakit ko unahin ko yung pasyal? Kaysa sa mga pagdating sa gawain ng Panginoon. May gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So bakit hindi ako makikibahagi? Ngayong taon, sabi ko sa inyo, ito mensahe ng Panginoon sa atin. Sa January pa lang. Marami kasi hindi papagawa sa atin si Lord. Pag sinabi kasi yung vision, nilagay sa puso ni Pastor, hindi niya naman gagawin yun na mag-isa. Gagawin po yun ng church. May participation, sama-sama po tayo dyan. At ang isang vision, hindi po mangyayari yan kung walang kahambang. Okay? Pinakita-pakitain kay Noah. Lord sa Panginoon. Gumawa ka ng isang arka o arko. Pinakita-pakitain. Sinabi ang ano, yung vision. Mangyayari ba kayo kung hindi ginawa gumakbang si Noah? Di ba? So kapag ka sinabi natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng ganito, hindi gumawa tayo, makbang tayo. Hindi yung pwede nag-iintay lang naman tayo, dadating. O tulad ng church service natin, na vision natin yung taon, na ibibigay sa atin ni Lord yung taon. Hindi naman pwede na bigla na lang may pumarato dyan na 300 na service ng church. Makbang tayo. At tulad dito, sabi si Solomon, bata pa. Kulang pa sa karanasan, ibig sabihin, kulang pa sa kakayanan. Kaya sabi ni David, siya mismo, nakibahagi siya. At ang buong mamamayan ng Israel, nagkaroon sila ng participation para mangyari yung ipinapagawa ng Panginoon. Masaya sila, pusang loob. Bakit? Dahil hindi naman ito para kay David at kay Solomon. Ito ay para sa kanilang Panginoon. Amen po ba? Pwede pala po ng Diyos. So tamang pananaw, ito po kami mga kapatid, yung mga ng Panginoon sa atin sa umagang ito tulad po ni David. Meron silang tamang pananaw, tamang puso. Amen. Tamang puso. Pagdating po kasi sa pagpakitibahagi sa gawain ng Panginoon, tamang puso po yan. Hindi pwede yung puso na mareklamo. Patay ka kay Lord dyan. Uy, reklamo mo dyan. Lalo sa pagdating sa kontribusyon, yung di ba, minsan may mga contribution tayo, pagdating sa pinansyal, di ba, madalas, nagkaano tayo, sasabihin ko so, meron tayo ganyan, may tutulungan tayo, meron tayong gawain, may activity tayo, yung mga kabataan natin, may gawain, no, kailangan natin mag-contribution. Isipin lagi natin yung ganitong pananaw, gawain ng Panginoon niya, hindi naman gawain niya ng tao. Amen? Amen. Kaya, buwasin yung pagreklamo. Amen? Amen. Huwag yung mag-alam niyo kung isa kung sino pa yung reklamator, sila pa yung hindi naman nag-contribute. Di ba? Kaya dapat, pakibagay. Alam niyo, isa sa maganda, lagi mong iipos yung sarili mo. Ba, ikaw na mismo yan, kasi may bigyan pala tayo dyan, isama mo ako dyan. Di ba? Mas maganda lagi mong iaari yung sarili mo kasi sa Panginoon yan eh. Amen. Si Lord ang magbabalik sa inyo, hindi si Pastor. Amen. Hindi naman hindi sa nakikita ni Lord yan eh. Hindi naman bulag si Lord eh. Ginawa mo yung sa Panginoon, hindi niya wawalang bahala yan. Siya ang bahala sa iyo, amen? Amen. Siya ang magbabalik sa iyo yan, amen? Amen. So, pag may contribution, wala na reklamo, wala na salita, amen? Magkaroon tayo ng reklamo, magkaroon tayo ng pagbubilga dito, kapag yung contribution natin, hindi nakita natin kung saan pumunta. Pero hanggang nakikita natin kung binili ng ganito, pumunta ng ganito, tinira sa ganito, tumulong po tayo. Maging masaya po tayo. Amen po ba? Amen. So yan, dahil, ulitin ko, yan ay hindi para sa tao, yan ay para sa Panginoon. Tamang perspective, tamang pananaw, maka-Diyos na pananaw. Yan po ang maganda na makuha natin sa mga ito. Palapakan natin si Lord. Kaya yung Diyos namin na mabuti, mapagpala. Ikaw po, Lord, ang nagbibigay ng tamang isipan,
ito po nagbibigay sa amin, Panginoon, ng tamang pananaw. Kaya salamat po, O Lord, sa iyong mga salita. Kaya mo ng mga salita mo na ito, Panginoon, ay tumanim, Panginoon, ng gusto sa aming mga puso. At hindi lamang manatili, kundi, Panginoon, ito po ay lumago. At ito po ay maipamuhay namin, O Lord. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag. I-bless mo po ito, Panginoon. Tumalapit po sa trono ng ibiyaya ko ka. Sa umaga nito, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Pagpalain mo po ang iyong bayan sa lugar nito. Pagpalain mo po ang bawat membro, bawat kaya, bawat kananayan, Panginoon, sa lugar nito. Lalo-lalo na, Panginoon, I pray, Lord, pagpalain mo po ang mga children namin sa umaga nito, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga buhay, Lord God. I pray, Lord God, sama-sama po kami na nalalangin, Panginoon, na may pananampalataya, ng mga bata na nandito ngayon, Lord God. Silang lahat, Panginoon, lalaki na puno-puno ng pagpapalas. Lalaki sila, Lord God, na naglilingkod sa iyo. Kinikilala ka, may tapon sa iyo, Panginoon. Lalaki sila, Panginoon, magpuhin, Panginoon, ang kanilang pagbuhay. Dahil sila po ay sa iyo. Salamat, maging ganon yung ginagamit mo para makarating sila dito. Lord, I pray sa buhay nila, Brother James, Brother Joyce, i-bless mo po sila, Panginoon. Panginoon, lalo po sila ang pagpalayo ng mga pangangailangan nila na magagamit para po sa mga gawain ng Diyos na ito. Maging doon po lalo sa mga bata na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng puso na patience, Lord. Kasi makukulit po umisa ng bata. Pero salamat, Panginoon, na sila po ay nakakapag-grace. Amen. So much, Lord. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo po bawat isa na dito ngayon. Ang bawat pamilya, Lord God. Bless mo po sila. At lalabas po kami dito. Bigbitan yung mga salita, Panginoon. Hayaan mo pa rin ang mga salita mo na ito, O God. Kaya lagi po magiging ilaw sa aming mga lakad, Panginoon. Sa bawat gagawin namin, paalala mo sa amin ito, Lord God. Kaya ikaw po ang aming Panginoon. Wala po kaming panghihinayang ano man ang ibibigay namin para sa iyo, Panginoon. Ano man ang bubusin naming lakas, basta ito ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Wala po kaming panghihinayang sapagkat karapat dapat lang po, Lord, sa lahat. Diyos, pinapupuriyan ka po namin, pinaparangalan sa umaga ito, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.